Disclaimer: ang lahat ng mababasa ninyong kwento ay halaw lamang sa mga kwentong bayan, alamat, at mga karanasan na ikinukwento ng ilan sa ating mga kababayan. Ang layunin ng kwentong ito ay magbigay ng aliw, takot, at aral para sa mga mambabasa o nakikinig, at hindi upang manira ng anumang paniniwala, relihiyon o tradisyon. Ang mga tauhan, lugar, at pangyayari ay maaaring kathang-isip o bunga lamang ng malikhain at malikhaing pagsasalaysay. Kung may pagkakahawig man sa tunay na buhay, ito ay hindi sinasadya. Naway pakinggan ninyo ang kwentong ito nang may bukas na isipan at pusong handang makinig. Huwag kalimutang ang lahat ng nilalang ng kadiliman, tulad ng mga aswang, ay bahagi ng ating kultura at panitikan, at nagsisilbi ring paalala na sa bawat takot, mayroong pag-asa at liwanag na nagmumula sa pananampalataya at kabutihan. Sa isang liblib na baryo sa Kabisayaan, mayroong isang pamilyang simple ang pamumuhay. Sila ay umaasa lamang sa pagtatanim ng palay at kaunting kalabaw na kanilang alaga. Isa sa mga anak ng pamilyang ito ay si Marco, isang payat na bata na may mga matang tila laging mapungay at balot ng lungkot. Mula sa kanyang pagkabata, mapapansin ng kakaiba siya kumilos kaysa sa ibang mga kalaro. Habang ang ibang bata ay masaya't nagtatawanan, habang naglalaro ng tumbang preso o luksong tinik, si Marco na may madalas nakaupo sa lilim ng puno, nagmamasid lamang. May mga pagkakataon ding bigla na lang itong naglalakad mag-isa, patungo sa gubat na parabang may tumatawag sa kanya. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay isang mapagmahal na ina, ngunit palaging nag-aalala. Ilang ulit na niyang napapansin ang kakaibang pagkilos ng anak, may mga gabi na bigla itong nagigising at parang may hinahanap, tila hindi mapakali hanggang sumikat ang araw. Ang kanyang ama naman, si Mang Tomas, ay tahimik lamang ngunit ramdam niya ang may mabigat na lihim na bumabalot sa kanilang pamilya. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magbulungan, bakit daw napakatahimik at misteryoso ng batang ito? Bakit tila hindi normal ang kanyang kilos? Habang lumalaki si Marco, mas lalong naging kapansin-pansin ang kanyang kakaibang kalikasan. May mga araw na hindi siya kumakain ang normal na pagkain at tanging dugo ng hayop lamang ang kanyang hinahanap. Sa tuwing may papataing manok o baboy sa baryo, hindi mawawala ang presensya ng bata. Kahit hindi siya imbitado, lalapit siya at tititig ng matagal habang tumutulo ang dugo. Ang ganitong pag-ugali ay nag-ugat ng pangamba sa kanyang mga kababata. Sa halip na makipaglaro sa kanya, sila ay nag-iiwasan at ang bata ay lalong nahulog sa kalungkutan at pag-iisa. Sa kanilang baryo, malakas pa rin ang paniniwala sa mga nilalang na nakatira sa dilim, mga aswang, manananggal, tiktik, at iba pa. Kaya't hindi nakapagtataka na unti-unting nag-ugat ang tsismis na si Marco raw ay may dugong hindi karaniwan. May ilan pang nagsasabing tuwing kabilugan ng buwan ay nakikita nilang gumagala siya sa gubat, tila ba hinahanap ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang mga magulang niya, bagamat puno ng pagmamahal, ay hindi maitatanggi na may tinatago rin silang lihim na matagal nang bumabagabag sa kanila. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may angking kabutihan pa rin si Marco. Siya ay marunong makiramay, madaling utusan, at may pusong mapagkawanggawa. Kapag may matanda o kapitbahay na nangangailangan ng tulong, siya ang unang tumatakbo. Ito ang dahilan kung bakit may ilan pa ring naniniwala na baka hindi nga totoo ang mga bulong-bulungan at baka isa lamang itong biktima ng maling paghusga. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang buong pamilya, muling nagising si Marco na tila ba tinatawag ng kung anong boses mula sa labas. Lumabas siya ng kanilang bahay at tumingin sa langit. Ang buwan ay bilog na bilog, maliwanag na parabang nagbubunyag ng isang misteryo. Ramdam niya ang kakaibang init sa kanyang katawan, ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, at ang pagkagutom na hindi mapawi ng anumang pagkain. Tumakbo siya papunta sa gubat at doon, sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang sarili sa malinaw na tubig ng ilog, mga matang pula at isang anino na hindi na bata, kundi isang nilalang na hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, nagising siyang tila walang nangyari. Ngunit mula noon, nagsimulang maging sunod-sunod ang kakaibang pangyayari sa kanyang buhay. May mga hayop na biglang namamatay sa kanilang baryo, at palaging natatagpuan malapit sa kanilang bahay. May mga bata ring nagkwento na sa kanilang paglalaro, tila may malamig na hangin at kakaibang presensya kapag dumadaan si Marco. Habang lumilipas ang mga araw, lalo siyang kinatatakutan ng mga tao. Ang kanyang pamilya ay nagsimulang iwasan ng mga kapitbahay, at unti-unti silang nakaramdam ng pagiging dayuhan sa kanilang sariling baryo.
Si Marco naman ay lalong nalulumbay, hindi niya maintindihan kung bakit ganito siya. Bata pa lamang siya, ngunit ang bigat ng kanyang dinadala ay tila higit pa sa kanyang edad. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang nilalang na makikilala niya, isang taong hindi natatakot, kundi handang makinig at umalalay sa kanya. Siya ang magiging gabay, hindi lamang upang makilala ang sarili, kundi upang malaman kung may pag-asa pa bang makawala sa sumpa ng dugo ng aswang. At dito magsisimula ang mas malalim na yugto ng kanyang kwento, ang paglalakbay ng isang batang aswang na ginabayan ng taong simbahan. Habang lumalaki si Marco, mas lalong nagiging malinaw ang mga kakaibang tanda na hindi siya tulad ng ibang bata. Sa kanyang murang edad na 12, ang kanyang katawan ay tila mas mabilis lumakas kaysa sa karaniwang bata. May mga pagkakataon na kaya niyang buhatin ang mabibigat na sako ng bigas na ni mismong matatanda ay hirap pasanin. Ngunit imbes na ikatuwa ng kanyang pamilya, ito ay nagdulot ng pangamba. Hindi normal ang lakas ng batang iyan, bulong ng mga kapitbahay sa isa't isa. Ang bawat araw na lumilipas ay parang nagpapatunay na ang tsismis tungkol sa kanya ay hindi lamang haka-haka. Isang gabi, nakaramdam si Marco ng matinding gutom na hindi kayang mapawi ng kahit anong pagkain. Pinakain siya ng ina ng kanin at tinola, ngunit kahit gaano karami ang kainin niya, nananatili pa rin ang pagkauhaw at pagkagutom. Sa kanyang pagbalik sa higaan, naramdaman niya ang kakaibang tibok ng kanyang puso, mabilis at malakas, at ang kanyang paningin ay unti-unting nagiging malabo. Hanggang sa tuluyan siyang tumakbo palabas ng bahay at napadpad sa bakuran ng kapitbahay kung saan may bagong katay na baboy. Doon, hindi niya napigilang lapitan ang dugo na lumalabas mula sa katawan ng hayop. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay nagbago ng kulay, at bago pa niya mamalayan, nakalublob na ang kanyang labi sa sariwang dugo ng baboy. Nakita ito ng isang matanda sa baryo na agad nagsisigaw. Aswang! Bata pa pero aswang na. Sa sigaw na iyon, kumalat agad ang balita kinabukasan. Ang mga tao ay nagtipon-tipon, nag-usap-usap at nagpasya na dapat ay bantayan si Marco. Ang ilan ay nagsabi pang kailangan na siyang itaboy bago pa siya magdulot ng mas malaking kapahamakan. Ang pamilya ni Marco ay nagmistulang bihag ng takot at hiya, halos hindi na sila makalabas ng bahay. Ngunit ang pinakamasaklap ay ang mga bangungot na nagsimulang gumambala kay Marco gabi-gabi. Sa kanyang pagtulog, naririnig niya ang mga tinig na humihikayat sa kanya, "Sumama ka sa amin, ikaw ay isa sa amin," mga tinig ng mga nilalang na hindi niya nakikita, ngunit ramdam niya ang kanilang presensya. Madalas, nagigising siyang pawis na pawis, may sugat sa kanyang braso na hindi niya alam kung saan nanggaling. May mga pagkakataon pa na nagigising siyang nasa gubat, malayo sa kanilang bahay, at wala siyang maalala kung paano siya nakarating doon. Sa mga oras na iyon, mas lalong lumalakas ang bulong-bulungan sa baryo. May mga hayop na biglang nawawala, may mga bangkay ng manok at kambing na natatagpuan na butot balat na lamang. At laging si Marco ang tinuturo ng lahat. Ang mga bata ay tuluyan ng umiwas sa kanya, wala na siyang kalaro, wala siyang kausap, at kahit ang kanyang guro sa eskwela ay hindi na malaman kung paano siya kakausapin. Ngunit higit sa lahat ng ito, ang pinakamasakit ay ang pagtingin ng kanyang sariling ama. Bagamat mahal siya ni Mang Tomas, hindi nito maitago ang pagkadismaya. "Anak, bakit ganito ka? Ano ba ang sumpang dala mo?" minsan niyang nasambit sa harap ng bata. Ang mga salitang iyon ay parang mga kutsilyong tumusok sa puso ni Marco. Hindi niya alam kung ano ang kanyang kasalanan at hindi niya pinili ang kanyang kalagayan. Ang tanging alam niya ay bata siya na naghahangad lamang ng pagmamahal at pagtanggap. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, muli na namang nagising si Marco sa mga tinig na bumubulong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang tinig ang kanyang narinig. Sa dulo ng gubat, nakita niya ang isang aninong nakatingin sa kanya, isang babaeng mahaba ang buhok, maputla ang mukha, at may mahahabang kuko. "Halika na, Marco, hindi ka nila matatanggap pero kami. Dugo mo'y amin, katawan mo'y sa amin," para bang hinahatak ang kanyang kaluluwa. Ngunit bago pa siya tuluyang lumapit, narinig niya ang pagtunog ng kampana mula sa simbahan. Isang malakas na tunog na gumising sa kanya sa tila pagkahipnotismo. Mabilis siyang tumakbo pa uwi, nanginginig at umiiyak. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang nangyayari sa kanya, at sa kaibuturan ng kanyang puso, nais lamang niyang maging normal na bata. Kinabukasan, kumalat na naman ang balita sa baryo.
May nakakita raw kay Marco sa gubat kagabi, kausap ang isang nilalang. Ang ilan ay nagdesisyon na kailangan na siyang paalisin. Ngunit bago pa man ito maisakatuparan, may isang tao na hindi naniniwala sa tsismis, bagkus ay nakaramdam ng awa. Isa siyang taong simbahan, kilala sa baryo bilang mapagkumbaba at malapit sa Diyos. At siya ang magiging unang liwanag sa dilim na bumabalot sa buhay ni Marco. Sa puntong iyon, ang kwento ni Marco ay hindi na lamang simpleng tsismis ng baryo. Siya na mismo ay nakararanas ng pagbabago na unti-unting umuukit sa kanyang katauhan. Ang tanong na bumabalot ngayon, mananatili ba siyang bihag ng sumpa ng dugo ng aswang, o may pag-asa pa siyang mailigtas bago maging ganap ang kanyang kapalaran? Sa gitna ng kaguluhan sa baryo at lumalalang tsismis tungkol kay Marco, may isang tao na hindi bumitiw sa kanyang pananampalataya at malasakit. Siya ay si Ginoo Elias, kilala bilang itaong simbahan sa kanilang lugar. Isa siyang sakristan mayor na halos kalahati ng kanyang buhay ay ginugol sa paglilingkod sa simbahan. Hindi man siya pari, batid ng lahat na malapit siya sa mga pari at sa Diyos. Siya ang nagbubukas ng simbahan tuwing madaling araw, nag-aayos ng mga kandila, nag-aalaga ng mga gamit, at laging handang tumulong sa mga nangangailangan. Dahil sa kanyang kabutihang loob, iginagalang siya ng buong baryo. Ngunit higit sa lahat, kilala si Elias sa kanyang malalim na pananampalataya. Sa bawat suliranin ng komunidad, sakuna, pagkakasakit, o pagtatalo, siya ang unang lumalapit upang magdasal kasama ang mga tao. Kaya nang kumalat ang balita tungkol kay Marco, imbes na siya'y matakot, nakaramdam siya ng awa at pagkasabik na makatulong. Kung bata pa lamang siya ay mahusgahan na, paano na ang kanyang kinabukasan, bulong niya sa sarili. Unang nagtagpo ang kanilang mga landas isang hapon matapos ang misa. Habang nagliligpit si Elias ng mga upuan, napansin niyang si Marco ay nakatayo lamang sa may pintuan ng simbahan, nakatitig sa krus. Hindi lumalapit ang bata, para bang may pumipigil sa kanya, ngunit halata sa kanyang mga mata ang pananabik at kalungkutan. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Elias. "Anak, gusto mo bang pumasok?" mahinahong tanong ng taong simbahan. Nag-alinlangan si Marco. "Hindi po ako karapat-dapat, baka hindi ako tanggapin dito." Ngumiti si Elias at marahang hinaplos ang balikat ng bata. Walang hindi tinatanggap ang simbahan. Lahat tayo'y makasalanan pero lahat din tayo'y mahal ng Diyos. Halika! Sa unang pagkakataon, nakapasok si Marco sa loob ng simbahan nang hindi natatakot o iniiwasan ng iba. Pinaupo siya ni Elias sa harapan, sa mismong tapat ng altar. Doon, binigyan siya ng isang pirasong tinapay at isang baso ng tubig. Simple lamang iyon, ngunit para kay Marco, napakalaking bagay, sapagkat madalang may mag-alok sa kanya ng kahit anong pagkain na walang halong takot o panghusga. Mula noon, madalas nang dumaan si Marco sa simbahan. Naging kaibigan niya si Elias, at dito nagsimulang bumuo ng koneksyon ang dalawa. Si Elias ay madalas ikwento sa kanya ang mga kwento sa Biblia, ang tungkol kay David na bagamat maliit at mahina sa paningin ng tao, ay nagtagumpay laban kay Goliath. Ang tungkol kay Job na nagsakripisyo, ngunit hindi bumitiw sa Diyos. At higit sa lahat, ang tungkol kay Jesus na nagmahal at nagligtas kahit sa mga taong isinumpa ng lipunan. Sa bawat kwento, ramdam ni Marco na parang siya ang kinakausap, isang batang hinuhusgahan, ngunit may pag-asa pa ring matubos. Isang gabi, nang bumalik si Marco sa simbahan, inabutan siya ni Elias na umiiyak. "Kuya Elias, totoo po ba na aswang ako?" tanong niya habang nanginginig. "Sabi nila, lahi raw ako ng mga halimaw." "Minsan po, hindi ko na rin makontrol ang sarili ko," hindi agad sumagot si Elias, bagkus ay pinahiran ang luha ng bata. "Anak, hindi ang dugo mo ang magtatakda ng iyong pagkatao. Ang mahalaga ay ang puso mo. Kung pipiliin mong gumawa ng mabuti, mas malakas yan kaysa sa anumang sumpa." Sa mga salitang iyon, unang nakaramdam ng ginhawa si Marco. Ngunit hindi iyon naging madali. Dumating ang mga araw na lalo pang lumala ang kanyang mga sintomas, madalas siyang ginagabi ng paglalakad, at may pagkakataong halos umatake siya sa isang alagang manok ng kapitbahay. Mabuti na lamang at nandoon si Elias, handang pigilan siya at aluin. Hindi man niya lubos maunawaan ang sakit na dinadala ng bata, batid niya na sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari pa itong maligtas. Ngunit ang pagbisita ni Marco sa simbahan ay hindi nakaligtas sa mga mata ng mga tsismosa sa baryo.
Mabilis kumalat ang sabi-sabi na pati ang simbahan ay malapit ng madungisan dahil pinapasok ni Elias ang isang aswang. Marami ang lumapit sa kanya upang pagbawalan siyang tanggapin si Marco, ngunit hindi na tinag si Elias. Ang simbahan ay hindi lamang para sa malilinis. Ito'y para sa lahat, lalo na sa mga tulad niyang nangangailangan ng tulong, mariin niyang sagot. Sa kabila ng mga pagtutol ng ilan, nagpatuloy si Elias sa paggabay kay Marco. Madalas niyang turuan ang bata na magdasal, umaasang ang bawat panalangin ay magsisilbing sandata laban sa kasamaan na kumakain sa kanyang kaluluwa. Kapag gabi at nararamdaman ni Marco ang tinig ng mga nilalang na bumubulong, si Elias ang tumatayo sa kanyang tabi, nagdarasal ng Ama namin at Aba Ginoong Maria hanggang sa humupa ang kanyang takot. Unti-unti, nagsimulang makita ni Marco na may iisang tao sa mundo na tunay na nagmamalasakit sa kanya. At sa puso ng bata, nabuo ang unang liwanag ng pag-asa, na baka nga, hindi pa huli ang lahat. Ngunit habang lumalalim ang kanilang ugnayan, lalong nagiging mapanganib ang sitwasyon. Sapagkat hindi lamang mga tao sa baryo ang kanyang kaaway, kundi ang mismong mga nilalang ng dilim na humihila sa kanya palapit. At dito na magsisimula ang mas matinding yugto ng kwento, ang pagsubok at paglalim ng pagkakaibigan ng isang batang aswang at ng taong simbahan na nagpasya na siyang huwag iwanan, anuman ang mangyari. Habang tumatagal ang ugnayan ni Marco at ni Elias, mas lalong lumalabas ang tunay na bigat ng sumpa na nakagapos sa bata. Hindi na lamang simpleng gutom sa kakaibang pagkain ang nararanasan niya, kundi pati na rin ang matinding pagnanasa na hindi niya kayang pigilan. Sa tuwing sasapit ang gabi, lalo na kapag bilog ang buwan, bumibigat ang kanyang dibdib, bumibilis ang tibok ng kanyang puso, at para bang may halimaw na unti-unting lumalabas mula sa kanyang pagkatao. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang kanyang pamilya, bigla siyang nagising at nakaramdam ng matinding pagkauhaw. Lumabas siya ng bahay at hindi na malaya na napadpad sa bakuran ng kapitbahay. Naroon ang isang kambing na nakatali at bago pa man niya maunawaan ang kanyang ginagawa, napalapit na siya rito. Ang kanyang mga matay nagbago ng kulay, ang kanyang mga kukoy tila humaba, at ang kanyang mga ngipin ay parang hinasa para punitin ang laman. Bago pa siya tuluyang makalapit, may dalawang kamay na biglang pumigil sa kanya. Marco! Huwag, malakas na sigaw ni Elias. Humarap ang bata at nakita niyang si Elias pala ang pumigil sa kanya. Ang taong simbahan ay pawisan, nanginginig, ngunit mariing hinawakan ang balikat ni Marco. Hindi ikaw yan, anak. Labanan mo. Pinikit ni Marco ang kanyang mga mata at halos mangisa sa lakas ng tukso. Tumutulo ang luha sa kanyang pisngi habang pinipigilan ang sariling mapahamak ang hayop. Sa huli, bumagsak siya sa lupa, hingal na hingal at umiiyak. Si Elias na may agad yumakap sa kanya. Hindi kita pababayaan, bulong nito. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Elias na turuan si Marco ng disiplina. Tuwing sasapit ang gabi, pinapapunta niya ang bata sa simbahan upang doon magpalipas ng oras. Doon, pinaupo niya sa harapan ng altar at pinapapikit habang sabay silang nagdarasal. Tinuruan niya si Marco ng paghinga, pag-iisip ng mga mabubuting alaala, at pag-alala sa pagmamahal ng kanyang ina. Kapag naramdaman mong sumasama ang iyong damdamin, isipin mo ang mukha ng iyong nanay. Ang pagmamahal niya ay mas malakas kaysa sa dugo, payo niya. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Dumating ang mga gabi na halos mabaliw si Marco sa tindi ng tinig na bumubulong sa kanyang isip. Hindi mo kayang labanan, Marco, sumama ka sa amin, at mararanasan mo ang tunay na lakas, ngunit sa bawat pagkakataon, naroon si Elias, nakaluhod at nakahawak sa kamay ng bata, sabay dasal ng malakas. Sa bawat salitang ni Ama namin, tila may liwanag na pumapasok sa isip ni Marco, at pansamantalang tumatahimik ang mga tinig. Habang lumalalim ang kanilang pagsasamahan, mas nakikita rin ni Marco ang kabutihang dulot ng pananampalataya. Hindi lamang ito basta ritual o salita, ito'y isang sandata na nagbibigay sa kanya ng lakas upang labanan ang kanyang sariling dilim. Unti-unti niyang nararamdaman na may pag-asa pa siya, na hindi pa huli ang lahat. Ngunit sa baryo, hindi ganoon ang pananaw ng mga tao. May mga pagkakataon na nasisilip nilang magkasama si Elias at si Marco sa simbahan hanggang hating gabi. Dahil dito, lalo pang kumalat ang mga tsismis. Pati ba naman ang simbahan, nadadamay na, tanong ng ilan. Baka ginagamit ng aswang ang taong simbahan para makapasok sa mga banal na lugar.
Ang mga ganitong salita ay nagdulot ng matinding pagsubok kay Elias, ngunit hindi siya natinag. Kung ako man ay husgahan, tatanggapin ko. Basta't mailigtas lamang ang batang ito. Dumating ang isang mabigat na pagsubok. Isang gabi, nawala ang isang batang babae sa baryo. Sa kanilang paghahanap, natagpuan ang kanyang katawan malapit sa gubat, wala ng buhay at halos tuyong-tuyo ang dugo. Ang buong baryo ay nagitngit at agad na itinuro si Marco bilang salarin. Wala nang duda. Siya na nga, sigaw ng ilan. Nagtipon ng mga tao at nagtangkang sugurin ang bahay ng pamilya ni Marco. Sa oras na iyon, mabilis na kumilos si Elias. Pumagit na siya sa galit na tao at mariing sinabi, walang kasalanan ang batang ito. Hindi ninyo alam ang katotohanan. Hindi siya halimaw, siya ay biktima. Ngunit walang nakinig. Ang mga tao ay handa nang maghagis ng bato at saksakin si Marco. Sa sobrang takot ng bata, napahawak siya sa kamay ni Elias at halos mawalan ng malay. Nakita ni Elias ang labis na takot sa kanyang mga mata at sa kaibuturan ng kanyang puso, nanumpa siyang hindi niya hahayaang masaktan si Marco, anuman ang mangyari. Dahil dito, mas lalong tumibay ang kanilang samahan. Hindi na lamang ito simpleng pagtuturo ng dasal o disiplina. Naging parang ama si Elias kay Marco, isang gabay na handang magsakripisyo para sa kanya. At para kay Marco, natutunan niyang may iisang tao sa mundo na handang maniwala na kaya pa niyang baguhin ang kanyang kapalaran. Ngunit sa bawat liwanag na kanilang tinatamasa, mas lalo ring lumalalim ang dilim na sumusubok kay Marco. Sapagkat habang lumalakas ang kanyang pananampalataya, mas nagiging marahas at tuso ang mga nilalang ng gabi na nais siyang agawin. At alam ni Elias na darating ang araw na hindi lamang panalangin ang kailangan nilang sandata, darating ang oras ng matinding pakikipaglaban. Hindi pa rin natatapos ang panghusga ng mga tao kay Marco. Sa halip, lalo pa itong lumala matapos ang insidente ng batang babae na natagpo ang walang buhay sa gubat. Sa kabila ng pagtanggi ng pamilya ni Marco at ng pagtatanggol ni Elias, ang isip ng mga tao sa baryo ay tila basarado na. Para sa kanila, walang ibang posibleng salarin kundi ang batang matagal na nilang pinagbibintangan. Mula umaga hanggang gabi, tanging pangalan ni Marco ang laman ng tsismis. Sa palengke, sa may poso, sa harap ng mga tindahan, laging may nag-uusap tungkol sa kanya. Kita nyo? Hindi ako nagkamali. Aswang talaga yung bata, sabi ng isang ale habang nagbabalat ng gulay. Kung hindi siya aalis dito, isa-isa tayong mawawala ng mahal sa buhay, sagot ng isa pa. Ang takot ay nag-ugat na sa kanilang mga puso, at ang takot na iyon ay mabilis na nagiging galit. Hindi na naging ligtas si Marco kahit sa simpleng paglabas ng bahay. Kapag nakikita siyang naglalakad, sinusundan siya ng mga titig na puno ng pang-uyam. May mga batang nagtatapo ng bato o dumi ng hayop sa kanya. Ang ilan pang matatanda ay lantaran siyang pinapalayas. Lumayas ka na, Marco. Hindi ka nababagay dito, sigaw ng isang lalaki. Sa tuwing naririnig niya iyon, lalo siyang nalulumbay at nagtatanong sa sarili, kasalanan ko ba talaga ito? Pinili ko ba ang maging ganito? Ngunit sa lahat ng iyon, si Elias lamang ang nanatiling kakampi niya. Isang hapon, matapos siyang habulin ng grupo ng kabataan na nagbato ng kahoy at bato, napaupo siya sa gilid ng simbahan habang sugatan at humahagulgol. Doon siya nadatnan ni Elias. Anak, marahang wika ng taong simbahan habang nililinis ang sugat ng bata, huwag mong hayaang lamunin ka ng galit nila. Tandaan mo, hindi mo kailangan patunayan sa kanila kung sino ka. Ang mahalaga ay patunayan mo sa sarili mo at sa Diyos na hindi totoo ang tingin nila. Ngunit para kay Marco, napakahirap gawin noon, lalo na't halos lahat ng tao ay nais na siyang mawala. Ang sitwasyon ay umabot sa sukdulan ng isang gabi muling maihayop na natagpo ang patay, isang baka na pinaniniwala ang sinipsip ang dugo. Agad na kumalat ang balita at walang alinlangan na si Marco ang tinuro. Ang galit ng mga tao ay umapaw at sa unang pagkakataon, nagpasya silang kumilos. Nagtipon-tipon sila sa gitna ng baryo, may dalang mga itak, sulo at mga krusipyo. Ang ilan ay sumisigaw, ngayon na natin siya tapusin. Hindi tayo ligtas hanggat nandito pa siya. Nalaman ito ni Elias at agad siyang nagmadaling pumunta sa bahay ni Marco. Nakita niyang nagtatago ang bata sa ilalim ng banig, nanginginig sa takot habang umiiyak ang kanyang ina. Kuya Elias, papatayin nila ako, mahina ngunit puno ng pangamba na bulong ni Marco. Dali-daling tumayo si Elias,
humarap sa pintuan, at sinalubong ang mga taong paparating. Mga kapatid, sigaw niya habang binabarahan ang daan. Huwag niyo itong gawin. Hindi ninyo hawak ang katotohanan. Paano kung nagkakamali kayo? Paano kung siya'y inosente? Ngunit bingi na ang mga tao sa rason. Wala na kaming pakialam, Elias. Kung ayaw mong madamay, lumayo ka, sigaw ng isang matandang lalaki habang nakataas ang itak. Ngunit nanatiling matatag si Elias. Kung siya'y inyong sasaktan, kailangan muna ninyong dumaan sa akin. Handa akong ibigay ang aking buhay, basta't hindi ninyo madadamay ang batang ito. Ang kanyang tinig ay malakas at puno ng determinasyon, ngunit halata ang panginginig ng kanyang kamay, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa pag-aalala para kay Marco. Sa tensyong iyon, tila ba nakabitin sa ere ang kapalaran ni Marco. Ang kanyang ama ay nakatayo lamang, puno ng hiya at takot, samantalang ang kanyang ina iyakap-yakap siya na parabang iyon na ang huling pagkakataon. Ngunit si Elias, sa kabila ng lahat, ay nanindigan. Tumayo siyang parang pader laban sa nagangalit na dagat ng mga tao. Sa huli, dahil sa paggalang pa rin ng ilang matatanda kay Elias, napigilan ang agarang kaguluhan. Ngunit malinaw na hindi matatapos ang galit ng mga tao. Umalis sila sa lugar na may bitbit na pangako, kung may isa pang insidenteng mangyari, hindi na sila magdadalawang isip na itaboy o patayin si Marco. Mula sa gabing iyon, alam ni Elias na hindi naligtas ang bata sa baryo. Kung mananatili sila roon, tiyak na darating ang oras na wala na siyang magagawa upang pigilan ang galit ng nakararami. Kaya't sa kanyang puso, unti-unti nang nabuo ang isang desisyon, ang ilayo si Marco sa baryo, kahit pa ang kapalit ay paglayo rin niya sa lahat ng bagay na nakasanayan niya. At dito nagsisimula ang bagong kabanata ng kanilang kwento, ang paglalakbay ng pagtubos, kung saan hindi lamang galit ng mga tao ang kanilang haharapin, kundi pati na rin ang mismong puwersa ng dilim na gustong angkinin si Marco magpakailanman. Matapos ang gabing muntikan nang magwakas ang buhay ni Marco sa kamay ng galit na mga taga-baryo, tuluyan nang nagpasya si Elias na hindi na sila maaaring manatili doon. Hindi naligtas ang bata, at higit pa roon, alam niyang hindi sapat ang pader ng kanyang dibdib upang ipagsanggalang ito laban sa lahat ng tao. Ngunit ang mas mabigat na katotohanan, alam ni Elias na hindi lamang mga tao ang panganib, mas higit na matindi ang mga tinig ng dilim na patuloy na humihila kay Marco palapit sa kanilang mundo. Marco, wika ni Elias isang gabi habang nakaupo sila sa loob ng simbahan, kailangan na nating umalis. Hindi ka naligtas dito. May lugar na maaari nating puntahan, isang sagradong puok kung saan mas malakas ang dasal, mas malinaw ang liwanag, at baka sakali may paraan upang malinis ang iyong kalagayan. Nagtataka man ang bata, sumang-ayon siya. Sa puso niya, may tiwala siyang hindi siya pababayaan ng taong simbahan. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, lihim silang lumisan. Kaunting baon lamang ang dala, isang supot ng tinapay, tubig, at isang krusipyo na iniabot ni Elias kay Marco. Hawakan mo ito lagi, anak. Sa tuwing mararamdaman mong nananaig ang dilim, ilapit mo ito sa iyong dibdib. Hindi ito simpleng kahoy lamang, kundi tanda ng pananampalataya. Mahigpit itong yakap ng bata, para bang iyon na lamang ang tanging sandata laban sa kanyang sumpa. Habang naglalakbay sila palabas ng baryo, ramdam nila ang katahimikan ng gabi. Ngunit sa bawat yapak, may pakiramdam silang may sumusunod sa kanila. Sa di kalayuan, may mga matang nagliliwanag sa dilim, mga aninong mabilis na naglalaho kapag nililingon nila. Alam ni Elias na hindi sila ligtas. Ang mga nilalang na dati bumubulong kay Marco ay nagsisimula ng magpakita. Isang gabi, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang punong balete, biglang humangin ng malakas at nagdilim ang paligid. Narinig ni Marco ang pamilyar na tinig na bumubulong, "Hindi mo sila kailangan, Marco, kami ang tunay mong pamilya." Sumama ka na sa isang iglap, nagpakita ang tatlong nilalang na mahahaba ang kuko, mapupungay ang pulang mata, at maihalakhak na nakakayanig ng kaluluwa. Tumayo si Elias at agad na itinaas ang krusipyo. "Sa ngalan ng Diyos, lumayas kayo," sigaw niya. Nag-urong sulong ang mga nilalang, ngunit hindi sila agad nawala. Isa sa kanila ang lumapit kay Marco at sinabing, "Anak, huwag kang magpaloko. Hindi ka nila tatanggapin. Dugo mo ay sa amin." Halos matukso si Marco, ngunit napahawak siya sa krusipyo at napapikit, sabay bulong ng panalangin na itinuro sa kanya ni Elias.
Sa sandaling iyon, isang liwanag ang tila lumabas mula sa krus at nagpaurong sa mga halimaw. Umatras ang mga ito, ngunit bago tuluyang maglaho, nagsalita ang isa, "Hindi pa tapos ito, Marco. Babalikan ka namin." Sa bawat araw ng kanilang paglalakbay, lalong tumitindi ang mga pagsubok. May mga pagkakataong halos wala na silang makain, at kailangan nilang manghingi ng kaunting tulong sa mga baryo na kanilang nadaraanan. Ngunit dahil kilala si Elias bilang taong simbahan, may mga mabubuting kaluluwa pa ring nagbukas ng kanilang pintuan para sa kanila. Sa mga pagkakataong iyon, natututo si Marco na makisalamuha muli, kahit panandalian, sa mga taong hindi siya hinuhusgahan. Bukod sa gutom at pagod, pinakamatindi pa rin ang laban sa loob ni Marco. Tuwing gabi, nakikipagbuno siya sa sariling damdamin. May mga pagkakataon na bigla siyang makakaramdam ng matinding pagkagutom at pagnanais na saktan si Elias. Ngunit sa tuwing mararamdaman niya iyon, mabilis niyang hinahawakan ang krusipyo at iniisip ang mga salitang laging sinasabi sa kanya ng taong simbahan, "Mas malakas ang pagmamahal kaysa sa sumpa." Habang lumalalim ang kanilang paglalakbay, nagiging malapit na silang dalawa. Naging parang ama na si Elias kay Marco, laging handang magpayo, magpatawa, at umalalay sa bawat hakbang. Natutunan din ng bata na hindi siya nag-iisa, mayroong taong handang magsakripisyo para sa kanya. Sa bawat gabi ng kanilang pagdarasal, nararamdaman ni Marco na tila mailiwanag na pumapasok sa kanyang puso, kahit na maliit pa lamang ito kumpara sa dilim na bumabalot sa kanya. Isang araw, narating nila ang isang maliit na monasteryo sa tuktok ng bundok. Doon nakatira ang ilang monghe at matatandang naglilingkod sa Diyos. Pagdating nila, agad nilang naramdaman ang kakaibang kapayapaan sa lugar, parang ang hangin mismo ay may dalang dasal. "Dito natin sisimulan, Marco," wika ni Elias. "Kung may pag-asa ka pang maligtas, dito natin matatagpuan ang sagot." Ngunit kahit nasa sagradong lugar na sila, hindi ibig sabihin ay ligtas na sila. Sapagkat habang mas lumalapit si Marco sa liwanag, mas nagiging marahas ang mga puwersang nais siyang hilahin pabalik sa dilim. Sa loob ng monasteryo, magsisimula ang mas mabigat na pagsubok, ang paghaharap ng bata sa sariling katauhan, sa sariling dugo, at sa sariling kaluluwa. Ang paglalakbay ng pagtubos ay hindi lamang pisikal na pag-alis sa baryo. Ito ay paglalakbay ng kaluluwa, isang mabagal, mahirap, ngunit puno ng pag-asa na daan. At sa bawat hakbang, natututunan ni Marco na kahit ang isang batang isinumpa, may karapatan pa ring lumaban para sa kanyang kaligtasan. Sa loob ng monasteryo, nagsimula ang pinakamabigat na yugto ng laban ni Marco. Hindi na ito simpleng pagtaka sa mga tsismis ng tao o pagtatago mula sa mga matang pula sa dilim. Ito na ang mismong pakikipagsagupaan sa loob ng kanyang pagkatao, isang laban kung saan kailangang pumili kung saan siya tatayo, sa liwanag ng Diyos o sa sumpa ng kanyang dugo. Unang gabi pa lang nila sa monasteryo, pinatawag sila ng pinakamatandang monghe na si Padre Damian. Matandang payat si Damian, ngunit sa kabila ng kanyang kahinaan, maliwanag ang ningning ng kanyang mga mata. "Elias," anya, ang batang ito ay hindi ordinaryo. Ang kanyang dugo ay may marka ng kasamaan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay mailiwanag pa. Ngunit tandaan ninyo, hindi kami ang makapagliligtas sa kanya. Siya mismo ang pipili kung kaninong tinig ang kanyang pakikinggan. Nang gabing iyon, isinailalim si Marco sa isang matinding ritual ng panalangin. Sa gitna ng kapilya, nakaluhod siya habang pinalilibutan ng mga monghe na sabay-sabay na nagdarasal ng mga salmo. Hawak niya ang krusipyo na ibinigay ni Elias, ngunit habang tumatagal ang dasal, bigla siyang nakaramdam ng matinding init sa dibdib, para bang may apoy na naglalagablab sa loob niya. Nagsimula siyang manginig at unti-unting bumago ang kanyang anyo. Ang kanyang mga kuko'y humaba, ang kanyang mga matay nagkulay pula, at ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit. Halos mawalan siya ng malay, ngunit naririnig pa rin niya ang dalawang tinig, ang tinig ni Elias na nagsasabing, "Labanan mo, anak. Ikaw ay higit pa sa sumpa," at ang tinig ng mga halimaw na paulit-ulit na bumubulong, "Sumama ka na, Marco, kami ang tunay mong tahanan." Ang mga monghe ay patuloy na nagdarasal, ngunit ang bigat ng dilim ay lalo lamang lumalakas. Sa isang iglap, nagdilim ang buong kapilya, at lumitaw ang mga aninong matagal nang sumusunod kay Marco. Ang kanilang halakhak ay kumalat sa apat na sulok ng monasteryo. "Hindi ninyo siya makukuha," sigaw ng isa sa mga aswang. "Dugo niya ay amin. Siya ay isa sa amin." Lumapit si Elias kay Marco,
niyakap siya ng mahigpit kahit paunti-unti na siyang nagiging halimaw. Hindi ako aalis, anak. Kahit ano pa ang maging itsura mo, alam kong mabuti ka. Huwag mong hayaang manalo sila. Sa sandaling iyon, dumaloy ang luha mula sa mga mata ni Marco. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng init na hindi kayang ibigay ng mga aswang, ang init ng pagtanggap at pagmamahal. Hindi ako isa sa inyo, sigaw niya, sabay hawak ng mahigpit sa krus. Mula sa kanyang dibdib, isang liwanag ang lumabas at bumalot sa buong kapilya. Ang mga anino ay nagsigawan, nagsipaghiyawan, at unti-unting naglaho sa liwanag. Ang mga monghe ay patuloy na nagdarasal, at sa bawat salitang binibigkas nila, lalo pang lumalakas ang liwanag na nagmumula kay Marco. Ngunit bago tuluyang mawala ang mga nilalang, muling nagsalita ang pinakamalakas sa kanila, hindi pa tapos ito, Marco. Ang dugo ay dugo pa rin. Kahit saan ka magpunta, dala mo ang aming sumpa. At saka sila naglaho, iniwan si Marco na halos mawalan ng lakas, ngunit muling bumalik ang kanyang anyo bilang isang normal na bata. Pagkatapos ng ritual, bumagsak siya sa mga bisig ni Elias, umiiyak at nanginginig. Kuya Elias, natatakot pa rin ako. Paano kung bumalik sila? Paano kung hindi ko kayanin sa susunod? Ngunit marahang hinaplos ni Elias ang kanyang buhok at tumugon, anak, ang kasamaan ay laging nariyan. Pero hindi ibig sabihin ay lagi kang matatalo. Ang Diyos ay nasayo. At habang may nagmamahal sayo, lagi kang may panlaban. Hindi natapos sa isang gabi ang laban. Ilang araw pang nanatili si Marco sa monasteryo, sumailalim sa mga dasal, at tinuruan ng mga monghe ng malalalim na panalangin at disiplina upang palakasin ang kanyang loob laban sa tukso. Unti-unti niyang natutunan na kontrolin ang kanyang mga damdamin. Kapag nakakaramdam siya ng galit o pagkagutom, iniisip niya ang mga aral ni Elias at ang liwanag ng krus. Hanggang dumating ang huling gabi ng kanilang pananatili sa monasteryo. Sa gabing iyon, dumalaw muli sa kanyang panaginip ang mga aswang. Ngunit sa halip na matakot, tumayo siya ng matatag at sinabing, hindi ko kailangan ng dugo ninyo. Hindi ko kailangan ng dilim. Ako ay anak ng Diyos at hindi ninyo na ako mapapasunod. Sa unang pagkakataon, naglaho ang mga tinig nang hindi na siya natitinag. Sa paggising niya, naramdaman niyang magaan na ang kanyang dibdib. Hindi ibig sabihin na tuluyan nang nawala ang sumpa, ngunit ngayon, alam niyang mayroon na siyang kapangyarihang pumili. At pinili niya ang tama. Si Elias, na matagal nang nag-alala at nagbantay sa kanya, ay ngumiti habang pinagmamasdan ang bata. Ito na ang simula ng bagong buhay mo, Marco. Hindi pa tapos ang laban, ngunit ngayon, alam na natin na kaya mong manindigan. At doon, sa monasteryong iyon, nagsimula ang bagong kabanata ni Marco, hindi bilang isang batang kinatatakutan, kundi bilang isang batang lumaban at piniling yakapin ang liwanag sa kabila ng lahat. Matapos ang ilang linggong pananatili sa monasteryo, tuluyan nang nagbago ang pagkatao ni Marco. Hindi man ganap na nawala ang sumpa ng kanyang dugo, natutunan na niyang hawakan at supilin ang kanyang mga damdamin at tawag ng dilim. Sa tulong ng mga monghe at sa gabay ni Elias, natutunan niyang mas matibay pa rin ang panalangin kaysa sa bulong ng mga halimaw. Ang dating batang takot at puno ng pagdududa ay ngayon ay maihawak ng kumpiyansa at pag-asa. Isang araw, kinausap siya ni Elias. Marco, Anya, hindi tayo maaaring manatili dito habang buhay. May tahanan kang naghihintay sa ibaba. Nariyan ang iyong mga magulang, at nariyan din ang mga taong dapat mong patunayan na mali sila. Hindi natin sila mapipilit na magbago agad, ngunit maaari mong ipakita na hindi ka nila kailangang katakutan. Alam ni Marco na mahirap ang hinihingi ni Elias. Ngunit sa kaloob-looban niya, naramdaman niyang panahon na upang harapin ang nakaraan at ipakita ang kanyang piniling landas. Kaya't bumaba silang muli mula sa kabundukan. Habang naglalakad pabalik sa baryo, dama pa rin nila ang mga matang nakamasid mula sa dilim, ngunit hindi na ganoon kalakas ang bulong ng mga nilalang. Para bang nag-aalangan na rin sila, dahil batid nilang may bago ng lakas sa puso ni Marco. Pagdating nila sa baryo, hindi naging madali ang pagtanggap. Nang makita ng mga tao si Marco, bumalik agad ang takot at galit sa kanilang mga mukha. Bakit nandito pa siya? Hindi ba't pinalayas na natin yan, sigaw ng isang babae. Ang iba na may agad na kumuha ng mga bato at kahoy. Ngunit bago pa man sila makalapit, tumayo si Elias sa gitna ng plaza at malakas na nagsalita. Mga kapatid, alam ko ang inyong takot.
Alam kong mahirap paniwalaan ang sasabihin ko. Pero nakita ko mismo ang pagbabago ng batang ito. Nasa monasteryo kami ng maraming linggo at doon ko nakita kung paano siya lumaban sa dilim at pinili ang liwanag. Hindi siya kaaway. Isa siyang bata, tulad ng inyong mga anak. At kung patuloy nating hahatulan siya, tayo mismo ang nagiging halimaw. Tahimik ang mga tao, ngunit halata ang pag-aalinlangan. Dahan-dahang lumapit si Marco, nanginginig ngunit hawak-hawak pa rin ang krusipyo sa kanyang dibdib. Alam kong natatakot kayo sa akin, mahina ngunit malinaw niyang sabi. Hindi ko kayang baguhin ang dugo ko, pero kaya kong baguhin ang landas na tatahakin ko. Hindi ako magpapadala sa dilim. Kung hindi niyo man ako kayang tanggapin ngayon, tatanggapin ko iyon. Pero sana, bigyan niyo akong pagkakataon na ipakita na hindi ako kaaway. Naguluhan ang mga tao. Ilan sa kanila ay umiwas ng tingin, ang iba na may tila na paisip. Ngunit bago pa man muling sumiklab ang tensyon, lumapit ang isang matandang babae. Siya ang lola ng batang namatay noon, ang insidenteng labis na ikinabit kay Marco. Tinitigan niya ang bata ng matagal, at sa huli, mahina niyang sinabi, kung totoo ang sinasabi mo, anak sana ay ipakita mo sa gawa, hindi lang sa salita. Hindi kita mapapatawad agad, pero nakikita ko sa mga mata mo, hindi katulad ng iniisip naming lahat. Ang simpleng pahayag na iyon ay naging mitsa ng pagbabago. Isa-isa, nagsimulang bumaba ang galit ng mga tao. Hindi pa rin nila kayang lubos na magtiwala, ngunit hindi na ganoon kasidhi ang kanilang pagkamuhi. At para kay Marco, sapat na iyon upang magsimulang muli. Sa sumunod na mga linggo, pinatunayan niya ang kanyang hangarin. Tinulungan niya ang mga tao sa bukid, nag-alaga ng mga hayop at tumulong mag-igib ng tubig. Unti-unti, nakita ng baryo na sa kabila ng sumpa, may kabutihang nananatili sa bata. Sa bawat araw na lumilipas, lumiliit ang takot at lumalaki ang pag-asa. Si Elias naman ay patuloy na gabay at ama-amahan sa kanya. Hindi niya iniwan ang bata kahit kailan, at sa bawat pagsubok, nariyan siya upang ipaalala, ang liwanag ay laging mas malakas kaysa sa dilim. Hanggang dumating ang isang gabi, kung saan muling sinubukan ng mga nilalang ng kadiliman na bumalik. Sa gitna ng baryo, narinig ang nakakatakot na alulong at ang mga tao'y nagtakbuhan sa takot. Ngunit hindi na gaya ng dati, hindi na sila nag-iisa. Tumayo si Marco, hawak ang kanyang krusipyo, at buong tapang na hinarap ang mga aninong bumabalot sa paligid. Hindi niyo na ako madadala, sigaw niya. Hindi ako sa inyo, at kailanman, hindi ako magiging isa sa inyo. Sa sandaling iyon, naramdaman ng mga tao ang liwanag na bumalot sa bata. At nang tuluyang naglaho ang mga nilalang, nakita nilang malinaw ang katotohanan, hindi si Marco ang panganib, kundi siya mismo ang depensa laban sa dilim. Mula roon, nagbago ang pananaw ng buong baryo. Hindi agad-agad na nawala ang kanilang takot, ngunit unti-unting napalitan ito ng respeto at pagkilala. Ang batang minsang tinuring na halimaw ay naging tanda ng pag-asa at katatagan. At si Marco, sa wakas, ay natutong tanggapin ang sarili, hindi bilang isang nilalang na isinumpa, kundi bilang isang bata na pinili ang tamang landas. Sa gabay ni Elias at sa tulong ng kanyang pananampalataya, natutunan niyang hindi mahalaga kung ano ang pinagmulan, kundi kung ano ang pipiliin mong maging. Sa huli, ang kanyang kwento ay naging paalala sa lahat, na kahit sa pinakamadilim na gabi, may batang kayang magpasya na yakapin ang liwanag. At iyon ang tunay na kwento ng isang batang aswang na ginabayan ng taong simbahan, isang kwento ng takot, sakripisyo, at higit sa lahat, pag-asa.